Ito ang malaking balita ngayon mga sangkay sa administrasyon ni PBBM. May malaking mangyayari na paparating mga sangkay. At ito po ay patungkol kay PBBM at President Donald Trump. Tingnan po natin mga sangkay ang balitang ito, but before tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan mga sangkay, tayo po ay 1.4 million subscribers na. Parami po tayo ng parami mga sangkay, dumarami po ang mga solid sangkay dito. Paangat ang paangat, at kung gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Shoutout ka pala sa lahat ng mga solid sangkay. Mag-comment po kayo sa ibaba ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar. Alright? Para magkakilala po tayo. Ngayon, eto na nga mga sangkay ang balita. Pang ilang balita ko na ba to? Patungkol po kay PBBM at ang Amerika. Kasi ngayon, bago yung presidente ng US, nakaraan mga sangkay, di ba? Ang paulit-ulit na fake news ng mga DDS, ayan na, si Trump na ang mananalo. Kapag nanalo si Trump, maninilikado na si maninilikado na daw si PBBM. Ayaw ni Trump ng bangag na presidente. Ayaw ni Trump ng nagpupulburo na presidente. Kaya iiwanan na. Pauuwiin na yung mga sundalong Amerikano sa Pilipinas. Wala nang magagawa si PBBM. Kawawa si PBBM. Ngayon, ito ang balita. Ito po yung magpapaiyak ngayon sa lahat ng mga DDS. Anong sabi dito? Pagkikita nila President Bongbong Marcos at US President Donald Trump pinag-aaralan na. You see what I see? Ito na yun, guys. Ito na ang inaabangan natin. Kasi ang kukulit nitong mga DDS eh. Kung ano-ano mga fake news yung pinapalabas, pinangungunahan po nila si Donald Trump. Ang dating tuloy, parang sinisira pa nila si Donald Trump. O ngayon, mga sangkay, kakapanira nila, nagmukha silang tanga. Diba? Real talk lang mga sangkay, nagmukha silang tanga dito. Kasi madalas po nilang pinapalabas, di ba? Ay wala na. Ayaw ni President Donald Trump ng bangag na presidente. O ngayon, kamusta kayo? Kamustahin ko lang yung mga DDS. Ayos lang ba tayo dyan? Di ba nga po, mga sangkay, nakaraan lamang, itong si Marco Rubio, na bagong Secretary of State ng United States of America sa ilalim po ni Donald Trump, may malawak na kapangyarihan na ginagampanan sa buong mundo. Itong si Rubio, mga sangkay, panay na po yung banat dito mga sangkay mismo sa China. Binabakbakan niya po ng binabakbakan. Doon pa lang mga sangkay, napahiya na po yung mga DDS. Kasi ang pag-aakala po nila na itong si Donald Trump papabor sa China sa mga ginagawa dito sa West Philippine Sea. Ganyan po sila ka mga abnoy. Mas gusto pa nilang makuha yung West Philippine Sea at mapunta sa China para lamang pumasiraan si PBBM. Ganyan po sila mag-isip. Ganyan po yung mga yan. Wala na po silang pinagkaiba dati mga sangkay sa mga dilawan, di ba? Kung paano mag-isip dati yung mga dilawan. Sorry sa mga dilawan dyan. Pero ito talaga yung realidad na nangyari nung panahong yun, mga sangkay. No? Di bali nang masira ang Pilipinas, makabalik lang ang kanilang sinusuportahan, di ba? Ngayon, paano yan? Ito yung balita ngayon. Nagkasundo ang Pilipinas at United States na pag-aralan ang posibleng pagkikita. Magkikita na. So, paano yan, guys? Paano yan? Yung mga dilawan dyan. Lalo-lalo na po yung mga DDS na panay banat. Diba? Yung mga DDS sa panay banat, alos everyday, binabakbakan nila si PBBM. Ayan, mga sangkay. Eto. Tingnan po natin ang balita mula po dito sa News 5. Baka sabihin nyo, fake news to mga sangkay. Eto, tingnan po natin ang report. Ayon po dito, posibleng pagkikita
Ayan, mga sangkay, oh. Posibleng pagkikita ni na Marcos at Trump, pinag-aaralan na. O, ayan, mga sangkay, di ba? Sabi kasi nila wala yan, hindi totoo yan, malabong mangyari yan. O, ngayon, napapahiya sila sa kanilang mga pinaggagawa, di ba? O, ayan, para mas klaro, tingnan nyo po, basahin nyo po maigi yan. Di ba? Ayan po ay realidad, nangyayari po ngayon. Na magkikita nga po itong dalawang to in the near future. Relax lang kayo, yung mga DDS dyan na masyado pong atat at gusto nilang mag-fail ang government na ito na mag-fail para lamang iluklok yung kanilang mga pinaniniwalaang mga savior. Relax lang kayo. Magkikita. Pag nagkita itong dalawang to, sigurado, lalo kayong mapapahiya. No, eto, mga sangkay, sabi dito, 'di ba? Nagkasundo ang Pilipinas at United States na pag-aralan ang posibleng pagkikita ni na President Bongbong Marcos at US President Donald Trump sa unang pagkakataon in the near future. Ayon sa Department of Foreign Affairs, ito ang napagkasunduan ni na Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at US Secretary of State Marco Rubio. You see? You see, napapahiya kayo sa inyong mga pinaggagawa. Yan kasi, pinangungunahan nyo . Di ba? Matapos daw silang mag-usap sa telepono. Ayon po dito mga sangkay, the two secretaries discussed the state of defense and security cooperation between the two allies, including U.S. support for the Philippines, Philippine defense modernization. Ngayon pa naman mga sangkay, gagawin daw po ni PBBM na world class ang sandatahan ng Pilipinas. Ito po yung isa sa malaking pasabog actually ni PBBM na gagawing world class ang tingin ko. Naisip ko ngayon, paano mangyayari yun? Wala namang gaanong pera ang Pilipinas. Pero, may mas naisip pa ako kung saan kukuha ng pera. At siguro sa susunod na topic na lamang po natin mag-usapan yan, mga sangkay. Kasi alam nyo, ang dami pong project ngayon ni PBBM na dapat po madidiscuss ito. This year, 2025, maglalabasan po yung sangkatutak ng mga project. Kagaya na lamang po nitong pagpapaayos na sa EDSA. Di ba? At ang matindi doon mga sangkay, ang mga project ni PRRD na hindi po natapos, tinuloy. Saboy, tuloy-tuloy mga sangkay. Wala pong iniwan si PBBM. Maliban sa mga proyekto na alam po niya na may sabotage siyang China. O ngayon, isa sa ipapagawa ni PBBM yung pinakamahabang tulay sa Southeast Asia at pangalawang pinakamahabang tulay sa buong mundo. Sisimulan na po yung construction sa taong ito, 2025. At yan po yung inaabangan natin dahil ipagdudugtong lang naman po ni PBBM ang Bataan at Cavite gamit ang tulay. Sipin nyo kung gaano katindi ang project na yan. Tapos sasabihin nila walang project, mag-ikot lang kayo sa buong Pilipinas. Makikita yung mga malalaking proyekto ni PBBM, mga tulay, kakalsadahan, mga paliparan, hospital, marami mga sangkay. Ang problema kasi sa inyo, naniniwala kayo sa mga nagpapakalat ng fake news na wala daw ginagawa si PBBM. Bulok na paniniwala yung ganun. Mag-research kayo, may PTV, may RTVM, may Office of the President na Facebook page. Maraming Facebook page, mga sangkay na sumusuporta po sa pamahalaan. Doon nyo makikita yung mga project. Well, abangan po natin ito mga sangkay. Kasi dito, lalo po talaga maglulupasay sa iyak. Itong mga DDS, mayroon pang sabi dito, in the near future, wala nang future ang Pilipinas sa ginagawa ni BBM. Kita nyo mga sangkay? Naku, mapapahiya. Napahiya na nga, lalo pang ipapahiya ang sarili. Good job, matik yan, kaibigan ni Trump ang dating First Lady. Ito, mga sangkay, totoo to. Kaibigan talaga, totoo yan. God bless po, PBBM at First Lady. Solid Duterte pa rin, malabong mangyari. Galit si Trump sa mga, kita nyo mga sangkay, tingnan natin. Ito yung abangan natin. Sino yung mapapahiya? Wala naman ang inyong opinion tungkol po dito. I-comment nyo lamang po sa ibaba. Mayroon po tayong isang YouTube channel
Ito po ay Sangkay Revelation. Dito nag-upload po tayo ng mga video patungkol po sa mga nangyayari sa ating mundo related po sa Bible prophecy. Alright? So, hanapin nyo lamang po to. O makikita nyo sa screen ngayon, meron po diyang bilog na Sangkay Revelation. Pindutin nyo po yung subscribe, pindutin ang bell, at pindutin nyo po yung all. At mga sangkay, panuorin nyo po yung mga video natin dito. Alright? So, ako na po ay magpapaalam, mag-iingat pong lahat. God bless everyone.